So dahil usong-uso nga ngayon ang highlights, i-share ko sa inyo kung paano mag-highlights nang di ka gagastos ng mahal. Samahan mo lang ng lakas ng loob kung ano ang magiging outcome at syempre, tibay ng braso dahil sobrang nakakangalay ang ating gagawin. Disclaimer lang po sa ating mga viewers, lahat ng i-share ko sa inyo ay based on my experience and knowledge to share para kayo ay makamura at maka-experience na rin ng ganitong process at kulay. Kung meron din po kayong own way on how doing highlights, much better to stick that way kung magkaiba po ang ating process, okay? So, heto na nga, sinuot ko na ang ating mahiwagang highlight cap and as you can see mga mare ay sinuklay ko muna ang aking buhok kung saan ang hati nito para alam mo kung saan ka kukuha ng part ng buhok na iyong i-highlight. Kailangan nyong itali ng maigi, wag lang higpitan masyado B dahil baka masakal ka naman. So, gumamit nga pala kayo ng gloves para iwas hapdi and for your own safety na rin be. Wanna know why? Hawakan mo yung bleach, ewan ko lang, di ka maiyak sa hapdi. At ayan na nga mga mare, nalula na si Manay mukhang libong, di ko pa pala nakukusit ang sakuyang buhok na i-highlights matimpla na tulos akes. Lutang yarn. So this is it, pansit. Sisimulan ko na nga ang pagsusungkit-sungkit ng aking buhok. Sa paggawa-gawa nga nito ay kailangan mo ng mahaba-haba as in mahabang pasensya be. Kala mo naman, ano? Sobrang nakakangalay nga kaya kung ako sa iyo magpagawa ka na lang sa kasamahan mo dyan sa bahay. Kung wala ka namang kasama, tawagin mo na si Marites mong kapitbahay, nakulayan ka na, may chismis ka pa. Kung makikita nyo nga mga mare, pinili kong lagyan yung part na may mga bilog dahil nakapattern na yan. Lahat ng part na may bilog hanggang likod ay dapat mong sungkitin. Sungkitin ang mga para lang makahiling. Uy, ba't naman kumanta? Kung gusto nyo nga ng mas makapal pa, ay dagdagan nyo na yung hibla ng buhok na iyong sinusungkit. At eto na nga, after 1 million years, ay malapit na akong matapos sa pagsusungkit-sungkit ng aking mga buhok. Grabe, mga mare, alam nyo ba, malapit na ako dyang maglupasay. Lupasay? Paano ba naman kasi, sobrang nakakangalay. Gumamit nga pala ako ng bleach powder, hindi ko na sinukat dahil tansya-tansya ko lang mga mare, alam nyo na, only experts knows. Uy, binuhat yung sariling bangko. Char! So, ito nga pala ang tamang sukat ng bleach powder at oxidizer na safe para sa inyo. Kailangan 1:1 mga mare, isang sachet ng bleach powder ay katumbas na isang bote ng oxidizer na 12% kung ang iyong buhok ay virgin hair. 6% naman para sa mga buhok na dati nang may kulay. Tulad nga ng nakita nyo nung nilagay ko sa akin ay 6% lang. Halu-haluing mabuti hanggang sa mawala na ang buo-buo. Pagkatapos nga ay maglalagay na tayo ng nahalo nating bleach. Kamay-kamay lang mga mare dahil sariling sikap nga tayo. Alalay lang ng suklay-suklay. Siguraduhin lang din na malalagyan nyo ng maayos lahat ng hibla ng buhok na ating sinungkit. So, ayan na nga, minekos-mekos ko na nga ang aking buhok upang malagyan lahat ng parte hanggang likod ng aking i-highlights. Syempre, dahil wala tayong dapat sayangin, yung gloves na ating ginamit ay pwede na natin itong gawing ipantakip sa ating ulo. Kung ayaw nyo naman, ay pwede din kayong gumamit ng shower cap or sadubag mga be. Gusto mo yarn? Kailangan natin itong ibabad ng 30 to 45 minutes. At syempre, time to time, kailangan natin itong i-check para maiwasang masobrahan ang babad at pagkakaputol ng inyong buhok. Kung sa tingin nyo naman ay okay na yung pagkaka-bleach na kulay na gusto nyo, ay pwede nyo na itong banlawan. Oh, pak! Sino ka dyan, B? Pa-cute pa more. Bago nga tayo magkalimutan, kailangan nga gumamit kayo ng conditioner sa pagbabanlaw. 8 pesos lang yun, B. I'm sure, carry mo yan. Gumamit na rin nga pala ako ng Brazilian Botox para maiwasan ang pagiging dry ng aking buhok. So after ko nga ibabad ng 30 minutes ang aking buhok sa Brazilian blowout, ay blower ko na. Kung gusto niyo namang magpa-Brazilian blowout, PM lang kayo para maset natin ang schedules. Uy, bikini man. So, i-blower nyo lang nga hanggang sa maging 100% dry ang iyong hair. Kung wala naman kayong blower, harap na lang kayo sa electric pan B. Para later on, pwede nyo na itong plansyahin. Uy, mali. Ito pala. Hindi ko na nga pala pinakita sa inyo ang pagpuplansya ng aking buhok dahil wala naman akong pupuntahan. Alam nyo na, nagmamaganda lang kahit taong bahay lang. Uy. So, ayan na nga ang resulta ng ating pagdi-DIY highlights. Kung meron man kayong nais itanong or malaman, i-comment mo lang yan, mare. At aking yang babalikan. Uy, sana all nagbabalik. Ilalagay ko na rin sa last part ng ating video ang lahat ng mga gamit at gamot na ating ginamit sa videong ito. At syempre, kung saan ko rin ito nabili.
Salamat sa panonood mga mare!